Doktora Camille, so ano sa palagay mo, posible ba na kaya mayroong fixation si Joseph, yung nalalapit siya dito sa nakatatanda sa kanya, si Nanay Lisa, syempre napamahal na, love is love. Pero dahil humahanap siya ng nanay figure, kasi may problema sila ng nanay niya. Basically, ate ko rin usually yung pag sobrang malaki yung gap, age gap na ganyan, talagang pwede natin sabihin na it's either a father figure or a mother figure pag yung mga ganyan sa relationship. However, syempre, pag titignan natin however it's unimaginable, unattainable, if it's meant to be, it's meant to be. Pero tatandaan natin, pag kikita sila sa ibang mga tao, can they justify the relationship? Palagi na lang bang i-justify na, bakit kayo? Kung kaya mong i-justify yung Joseph, okay lang eh. Pero sa nakikita ko dito, ang sagot mo lang kanina, mahal ko. Hindi iyon ang basehan para sabihin mo na maglalas yung relationship. You should more or less tignan mong maigi, bakit ginawa mong parang nanay si Aling Lisa. Kasi ang sinasabi mo, hindi lang ito namimiss eh. It's either talagang gusto mo na makita talaga yung nanay mo or dahil wala kang mapagbuhusan ng loob na bilang nanay at nandito ka sa Maynila at nasa probinsya yung nanay mo, tignan mong maigi muna kung ano talaga ang kinakailangan mo na acceptance, nurturance, and affection coming from a mother at hindi kay Aling Lisa. Pag na-realize mo yun, dun mo makikita kung gaano kahalaga yung relationship nyo or kung kinakailangan pumunta ka sa nanay mo at nang makita mo kung ano talaga ang hinahanap mo. Ayun. Kasi kung minsan, hindi na natin iniisip, nagmamahal na lang tayo, pero hindi natin sinasabing mali Kasi kung nagmamahalan kayo, sino ba kami para manghimasok? Okay? So, Dr. Love, paano ba natin malalaman kung true love na talaga? At age 24, tingin mo, I think pwede na, di ba? Kinakasal na nga ang mga tao at age 24. Nasa edad na siya para sabihin niya kung ano yung kanyang nararamdaman, kung talagang mahal niya, at nasa edad na rin siya para magpakasal. Pero huwag tayong lumayo. Wala pang usapan dito ng kasal. Magsyota pa lang yung dalawa. 3 months pa lang. Di ba? Magsyota pa lang. Ang problema dito, nagre-reklamo ang mga kapitbahay. Now, valid ba yung pagre-reklamo nila? Hindi valid kung ang pinakikialaman yung relasyon ng dalawa. Pakialam natin sa kanila, hindi natin pwedeng i-judge yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin, hanggang 32 lang pwede mong maging syota. You know? Ang nakakagulo lang sa atin kapag nakakakita tayo ng mali siya doon sa ginagawa ng dalawa. Sabi nga ni Doktora, it could be a case of mother figure na hinahanap kasi malayo yung nanay niya. Nakita niya kay Aling Lisa. Di ba? Ganun talaga, mahuhulog ang loob niya. Pero, permanente na ba ito? Hindi pa. Kasi itong si Joseph, baka may makita pa na bata-bata, may makita na makatas. Magandang katawan, sariwang-sariwa. I'm telling you, Joseph, tatalikuran mo si nanay. Kasi, pag na-inlove ka sa bata, ang plano mo rito, pangmahabaan na. Nanay, huwag kang ma-offend, ha? At ito ang katotohanan. Sa edad na 68, konti na lang, medyo mahirapan na tayong bumangon sa kama, di ba? Ibig sabihin, nagsisimula ng mga sakit-sakit sa katawan. Ito ay isang magiging problema rin para kay Joseph. Yan ang difference ng relasyon ng isang nakatatanda sa isang bata. Joseph, pag-aralan mo anak ha? Hindi pa naman kayo kasal. At huwag ka munang magpapakasal. Utang na loob. Ano? Oo, mag-aral muna. Mag-aral. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Bigyan mo ng magandang kinabukasan ng sarili mo. At subukan natin na maibalik siya sa kanyang ina. Thank you, Dr. Love. Ang original nating issue dito, Attorney Lorna, yung, di ba minsan sinasabi mo, nasa tanggap yan ng mga taong na-o-offend. Di ba? Hindi ninyo sinasadya, pero yung ibang tao nalalaswaan. So depende yan kung ano, no? Sino bang makapagsasabi kung anong malaswa at kung ano yung karapatan naman nila? Maraming maraming basihan yan, Kung minsan talagang sabi nga natin, baka culture. May cultural difference, may community judgment din, Ang masasabi ko lang, unang-una, karapatan nila eh. Pag pinag-uusapan natin ang mga karapatan, nasa Constitution yun.
the right to life, liberty, and pursuit of happiness. Ano ibig sabihin nun? Karapatan mo maging maligaya. Pero yung karapatan na yan, dapat meron ring condition. You cannot be happy, sabi nila, you cannot be happy at the expense of others. Kung mga kapitbahay nyo, hindi naliligayahan sa ginagawa nyo kasi masamang ehemplo sa tingin nila, sana naman, exercise rin natin yung right to privacy, no? Kung gusto nyong wag kayong laitin, i-respecto nyo rin yung privacy ninyo. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Pero sa pagmamahal, maraming klaseng pagmamahal eh. Meron, sabi nga ni Doc Camille, merong motherly love, no? Sabi nga ni Tuesday, tinanong namin kay Tuesday, ilan taon ang mami mo? 60 years old ang mami mo. Mas bata pang mami mo kay Aling Lisa, no? 60 mami mo, 68 na si Aling Lisa. Baka ang hinahanap mo, yung motherly love or companionship. Or pwede rin escapism yan, no? Naghahanap ka ng sense of security kasi sinaksak ka ng stepfather mo, no? Kanya naghahanap ka ng pamilyang sarili mo. So lahat na yon pag-isipan natin. Uy, pwede mong kasuhan yung stepfather mo, ha? Tutulungan Pwede. ka namin doon. Oo, gusto mo ba siyang kasuhan? Sa ngayon po, hindi na po. Pwera na lang kung mag-sorry. Okay naman na po, kasi napatawad ko naman po. Napatawad ko. Napatawad na. Kasi may edad na rin po siya.